together with my... Ako naman po si Narcia Minyo. So nandito po kami ma'am para mag-conduct po ng interview regarding po sa inyong organization po. At salamat po sa inyong pagpapaundak ng interview ngayong araw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. And welcome sa kayong dalawa, sa lahat ng mga kasama mo. So ako po si Hadja Siti Noor F. Filmin na nakatira sa RH5. Ako po ay isang president po ng organisasyon na mapatimbang organisasyon Women's ng Ang nabuo po yan dahil nag-ano po kami na para magkaroon kami ng organisasyon upang matulungan kami ng mga kababaihan ng RH5. So, sa tinagawa kami ng mga meeting, minutes of meeting, ganun, tumatawag ako ng mga kasama ko, minsan kahit sa Napurok, nag-ipon-ipon kami doon para makabuo kami. So, nag-successful po ang namin, umabot kami ng 50 ka-women's, yun, gumawa na ako ng paraan upang maka-register kami sa totoong organisasyon na upang makilala kami na bilang kababaihan ng RH5 na organisasyon Mapatimbang. Ano po? Mapatimbang Women's Organization po. Na-establish ito 2022. Association lang po. Association Women's. O dito sa RH5. Pero may kami, kumbaga meron kaming nahingi ng tulong. Pa kayong mission and vision po? Mayroon. 50 po. 51. Ang una-una po ay bilang organisasyon ito, hindi mawala ang maging respeto natin sa bilang barangay chairman ng RH5 na si Espinedino Maglalang. Kasi siya po ang Panginoon natin. Nagpaalam ako sa kanya bago ito na oo. So bilang nag-meeting kami kung sino talagang ilagay na president. So nagbutuhan sila na ako ang nilagay. So sabi ko kung binigyan niyo yung tiwala ninyo, go ako, kakayanin ko. Total, kapit bisig tayo. Walang iwanan. Kung ano man ang goal, sama tayo lahat. So ma'am, maliban po sa inyo, sino pa po yung the rest po na officer ng organization? Di ba po, sabi mo po kayo po yung presidente. So sino pa po yung mga ibang key officials ng officers ng organization? O, ang vice president ko po ay isang single ma'am na si Anki Andy. Isa po siyang ex-kagawad dito sa Cotabato City. Ang sekretary ko po ay si Bonaira Candado. Ang auditor ko po ay treasurer ko po si Laila Camel. Ang auditor ko po si Maysura Amino. Ang BSPO naman si Dina Ross. Tapos yung sa parang sa mga home economic si Raida Mlok. Yun sila 10 kami ng official. Ganda po, no-resign po ninyo lahat. Opo. So, Ginawa po namin yun bilang requirements sa EDULA, yung tax. Kailangan ang Xerox copy at saka ID, valid ID. Yun ang hinahanap. may chance po na aside from 50 ay madagdagan pa po ang members? Meron na po. Dagdagan pa kasi marami na nag-enroll. Sabi ko, pero another naman na iparegister ko yun. Kasi sa organization na talaga, sa kuan, ang legal po 50 talaga. Hindi madagdagan. Pero halimbawa kung magiging anak niya na, iba, another po na ma-register. Another process naman. Yun. Mahaba po ba ang pag-process na? Mahaba po. Kailangan ng attorney. Bawat copy dyan, 4 na copy, pari-pariho yan, lahat ang ipanotaray mo. 4 na notaray yan. Ginastuhan namin yan. Mention niyo po, Bago ako mag-desisyon, iniipon ko muna ang mga officer ko. Sabi ko, may gawin tayong ganito, gagawa tayo ng proposal saan tayo makahingi ng tulong.
lalapitan natin upang mabigyan tayo ng kapital. Tutulaman tayo kapital. O yung meeting ko yung mga officer ko. Pag tapos namin, yung mga officer, yung sa bawat, kasi ganito kami, yung sa organisasyon, may bawat grupo na home economic, health yan, 5 yan, single parent, ganun, sa widow, 5 yan. Bawat chairman niya yan, sabi ko, kausapin yung mga members ninyo. Nagagawa tayo ng proposal na para makahit. Anong ilan sa mga kasalukuyang programa o proyekto na inyong ginagawa po ngayon sa organization? Sa ngayon po, meron kaming business po na honey pure. Anong yung sa atin pa, tanab. Tanab. Oh. Yan ang ano namin. Makikita may page, Honey Tanab RX5, mapatimbang organization. Successful na. Oo. So ano po yung mga servisyo na kukuha niyo po Sa nakukuha namin yan sa members, siyempre, bawat isa, nung may kanya-kanyang, pero ako, meron ako sarili na, kumbaga, nandiyan sa First Street, namin na, nandoon naka-impake yung, namin. Naka-impake doon yung mga stock namin. Pero ma'am, matanong ko lang po ma'am, no, bilang pagbibigay linaw po. No? So, gusto lang po namin malaman kung ano po yung mga programa o serbisyo ng gobyerno o anumang sangay ng gobyerno or non-government organization na natatanggap po ng inyong organization. Ang natatanggap po namin noon last year na pera, nakadaan yan sa DSWD GAD, galing sa GAD. Financial assistance yun po ang nakukuha namin. Na bilang gihati-hati namin na kapital. Bawat isa sa amin, ibigyan yun. Ihati-hati namin na pantay-pantay, walang labis, walang kulang para may makapital. Ang iba kita kapital na talaga. Hindi lang yung haning gitarget nila, yung panandalian ngayon na nagluto-luto, ganyan, vendors, gano'n. So, yun lang po, in short po, no, so yung financial assistance po talaga yung na-receive niyo po ng programa ng gobyerno through GAD, ano po na nabila sa organization. Anong mga particular na pangangailangan sa community po na sinusubukan niyo pong tugunan as an organization? Ang ano lang nila sa akin noon, nagsabi sila na sana kung mayroon pang huli na tutulong, na kailangan nila yung mga gamit na para sa pagluto-luto, gano'n, yun ang gina-expect nila na kailangan makuha nila, gaya na yung mga gamit sa mga kusina, di ba? Yun ang gina-ano nila talaga. Pero ma'am, di ba nung pinatayo po yung organization ninyo is may layunin po kayo bakit pinatayo or nabuo yung organization na ito. So, ang gusto po namin malaman is ano po yung pangangailangan na nakita ninyo dito sa community niyo na gusto nyong i-address kaya po nabuo yung organization. Ang gusto lang po namin ma-address, yung kami na yung malaki talaga ang dansa namin, gusto namin, mapalaki pa namin yun kasi kumbaga kulang pa talaga yun sa na-expect namin na makatulong sa amin. Amin yan. Pero ma'am, dito sa community ninyo, ano yung kita ninyong mga pangangailangan ng community na tingin nyo is natutulungan? Tulungan namin noon, may kasama kami na nangangailangan talaga ng bago na manap. Yun lang talaga na namin na, kumbaga, yung nag-ipon-ipon kami, yun ang nagbigay kami sa kanya ng tulong. So, ang pinupunto nyo po ba ma'am is yung organization nyo po ay na-address po yung pangangailangan. Oo, kung sino may kailangan, sino man ang nangangailangan sa mga kasama namin, binibigyan namin siya. Tinutulungan namin sila. Parang ang po ma'am is yung capital. Oo. Dahil alam natin na yung mga kababaihan is gusto nila magkaroon ng negosyo, pagkakakitaan. So, through your organization at sa pag-member po nila, i-correct nyo lang po ako kung mali yung interpretation ko, is na-address nyo po yung pangangailangan nila na capital. Nabibigyan po sila ng capital through po sa organization, yung pera po or financial assistance na natatanggap po ng nabigyan sila.
bigyan talaga sila. Successful ng inyong organization po, maaari po ba kayong magbigay ng story, isang storya kung saan kung paano siya naging successful, ano po yung mga challenges na gisurpass nyo para maging successful yung pagtulong nyo po sa isa sa mga member po niyo? Ganito yung kami ng organization, may isa na yun na ano sa ako, nasabi ko, meron tayo pang naiwan dito na kapital. Ano kaya kung hiramin natin ito para itulong natin sa kanya? Yung isa nangangailangan talaga kasi wala siyang kapital. Sabi ko, hindi ganito, maghiram ka dito sa kapital. Maghiram ka kasi ito, kumbaga, tubo namin ito, tubo ng organisasyon. So, pinahiram siya ng pera. Sabi ko, ganito, every month, magbigay ka sa akin. Halimbawa, sa 1K, ipahiram sa'yo. Every month, magbigay ka lang ng kahit tag 200 lang. O, kay mabayaran mo sa yan, mabayaran mo yan. O, ibalik coins mo sa everyday, magbigay ka ng 20 pesos. O, para mabalik din. So, meron kami nakapahiram na ganun. Nakakapitar siya ngayon, nagsaksito din siya ng nagpatinda. So, nakabalik din yung kapitar sa amin. Yun na lang successful niya. So, malinaw po, ma'am, na yung impact po ng inyong pagbibigay po ng tulong doon sa isang members na yun is nagkaroon siya ng opportunity na magkaroon ng sariling negosyo, which is naging successful naman hanggang ngayon, and then naibalik niya yung pera. Alhamdulillah, no, ito'y nagpapakita ng very successful na opportunity sa mga kababaihan dito sa community. Nakikipagsosyo or meron po ba kayong partner agency? Meron po sa Unifil. Unifil po partner namin. Noon, siyang tumutulong sa amin, siya lang tumulong sa amin. Paano kami lumapit sa ibang agency. Kasi kung hindi sila, siyempre kami sa barangay lang kami. Pero lumawak ang po dahil sa kanila. So, yun nga po na ibig sabihin yung partnership niyo po sa organization na Unifil Women is nagkaroon po kayo ng opportunity na maka-access po sa mga program and services po ng ating government or dito po sa city government. So, napakalaking tulong ang Unifil. Meron pong partnership sa ibang agencies. Kasi mahirap na ang partner. Kasi hindi mo alam kung saan ka papunta-punta pasikot-sikot. Kasi minsan, hindi maniwala yung one office, halimbawa puntahan mo. Ano ba kayo? At saka malaki naka-register kami sa Dolly, sa Women's. Naka-register kami. Malagang pinagdaanan namin. Mahirap pinagdaanan namin. Ilang ulit at nagpila dyan sa ORC. Hindi kami nakaparegister. Ang huling ko dalhin ko sa yung sa Umilik, nabutan kami ng cut-off. Itong organization yun patuloy na lumalaki siya. Tapos, ano yung parang nakikita yung challenges na na alam nyo parating dahil patuloy na lumalaki yung inyong organization? Ay, naku, sa itong bago lang, katatapos ng election, may another naman na chipuretche. Na kung hindi ko pinaglabanan, parang, kasi ganito, alam niyo ba ang politika, kapag may organisasyon na lapitan niya ng mga politika. So nagtanong isang members ko, na yung pa ng members ko, yun din ang hindi palagi nag-a-attend ng meeting. Kasi ganyan man ang mga tao. Challenge yan, kung hindi ka, matibay na presidente para makabitaw ka ng salita na masama. Pero sinabi ko, hindi kita sagutin. Ayun. Pero pagkatapos ng eleksyon, sasagutin kita. Yun. Muli, nagbalik sa akin. Sabi ko, ano pa yung sabi mo? Sabi niya, hindi ka ba nakakuha sa pera ng mga politika dahil may organisasyon tayo? Sabi ko, hindi ko pinera ang organisasyon natin dahil ang organisasyon natin ay malinis para sa organisasyon ito, hindi para sa laro. Alam mo ba ang politika para sa laro yan? So ngayon po is, meron bang anumang mga pagkakataon para sa paglago o pagpapabuti na hinahanap o nakikita ng inyong organisasyon? Parang may mag-open sa amin na yung word food. Pero hindi pa, pero ngayon ongoing. Ongoing hindi magtulong sa amin. Parang Sa Oxfam. Sa Oxfam, international
international yan. Hindi ako nagkakamali. Pero may papasok na sila sa amin. Kukunin na nila ang mga papers namin. Yung, inshallah, baka kasi ang sabi niya sa akin, after election, kasi walang mood sa election. Kasi mamaya malagay, sasabi nila, pera yan ang So, kampanya. yun po yung inaasahan nyo na yun. improvement of Oo, more yun. on partnership Oo, sa yun, other yun. organization, Oo, yun. like the Oxfam, which is Oo. an international organization, Yun. na mas ma-improve ba yung Mas makikilala yung Oo. kanilang organization. Kasi pagkaalam ko, baka sa ito ng June, parang ewan ko nga nila kung para ipapuntahin nila ko sa ibang lugar na doon. Dahil seminar ako doon dahil sa business. Ano yan? Yun na, kung matanggap ko daw yun, baka iba naman yung i-ano sa akin. Kasi nakita na Oxfam yung ano namin, yung mga staff namin. Nakita nila. So, nakikita Oo. nila yung At opportunities saka na mas ngayon, mag-improve pa yun. iba pa ang ano ko, meron ako ngayon, may na-target naman ako na ibang tagakitahan dahil yung mga antiques sa mga sa kanon, i-canvas ko sila yung nagagawa ng malo, mga inaw. Nagkunti-unti na ako nagkumpra doon. Ngayon meron na ako mga inaw na nababili. Nabanggit niyo po no, yung inaasahan niyo po doon po na magkakaroon po kayo ng opportunity na magkaroon ng partnership sa Oxfam agency, which is international. So, maliban po doon, no, ano po yung mga uri ng mga suporta pa na inaasahan po ng inyong organization para mas lumago? Ang gusto ko lang na mga supportan kami, yung mga ano lang sa mga kasamahan ko, na yung pagkasama-sama namin, mas lalo lumalawig. Saka yung mga tubunan kami na iba pa dyan na agency, hindi lang yan, parang kumbaga kasi kung maraming mga suporta, mas lalo na malaki yan ang ano namin, organization namin. Ano ko lang talaga, pero i-isip namin kung maano na, kami na sa City Government. Kasi kabati kami, may sarap sila nila yung mga City Government. Pero ma'am, kung ipa-ano po sa inyo, ipa-elaborate po sa inyo kung ano po yung klase po ng tulong na nais nyo matanggap. For example, magkaroon ng training, livelihood assistance, ano po yung specific Ang na specific namin na tulong po? training namin gusto namin, yung magkaroon kasi mga ibang kasama ko, marunong mananahi, marunong magluto-luto, yun ang ano, gusto ko ma-tulong sa akin. So, magkaroon ng training. Ano, kasi kahit anong pang karami ng ano mo, kung wala kang training, useless din. Kasi paano mo i-gather, paano mo i-ano kung wala kang ano. So, yun po yung nakikita Oo. ninyo, no? Parang Magkaroon ng expected training. nyo po na Oo. training talaga para magkaroon po, magbigyan ng pagkakataon yung ibang women po na Oo. members ng organization na ma-improve yung skills nila po Oo. training. Kasi Oo. nakikita nyo po na maraming talented Oo, marami mga din women tayo. within the organization na dapat ma-improve siya through providing of skills training. Paano niyo po matitiyak na ang iyong organization ay magiging matatag sa zona? Kasi ganito, matatag man ng ating pagsamahan kasi sa pagsamahan mo yan talaga. Opo. Kasi kung hindi maganda ang pagsamahan, yan, mabubuhay yun yan. Kumbaga, ano yan sila kung hindi kapit-bisig. Kasi kung ikaw na presidente, na yung mga tauhan mo, napabayaan mo na sila magwatak-watak, hindi mo sila parang, kumbaga, ikono, bilang ano yan sila. Kasi sabi niya, wala nang ano ba. Pero ako, Erbiman, kami. Importante talaga yung activeness Oo, ng ating kasi kung hindi ka mag-active, yung isa kanya-kanya, di ano mawala. Kung mawala ang halimbawa kung 10, mawala. Mamaya mawalang 2, mawalang 3. Iwan wala na. Kaya nga dapat tutukan mo talaga sila kung ano ba ang gusto ninyo. Gusto pa niyo ba makalawin ang ating yung para mag-successful ang ating organization. Mas lalo tayo mag-ipon-ipon. Lalo mo magkatagba, kapit-bisig. ano kung, di ba, hindi may iwasan na minsan may mga member na hindi active. Ano Ayun yung talaga. ginagawa? Pinuntahan ko yan sa bahay. Wow. Suburin kahit gabi yan, kapag ganyan, may meeting, magtawag, ay, may ano, may mga sa akin, ay,
punta kayo, mag-meeting tayo, may mga mag-book tayo kung anong gusto ba niyo ito, may mag-offer sa akin ganito. Alam mo kung ang sabihin ko, kung sino mag-attend, huwag kayong mag-claim dahil wala kayo sa attendance. Sinong wala sa attendance, kung may parating dyan, hindi ko bigyan. Sabihin sa'yo, maaga pa yan, sabihin ko na alas 8, alas 7, nandiyan. Ano po ang mga panandalian at pangmatagalan layunin ng inyong organization? Like, ano po yung layunin nyo ngayon at yung layunin nyo pa sa hinaharap? Ang gusto pa namin, kung bigyan kami ng mga training na ganyan, kasi kung may mga training kami, madali kami kasama ko, madali makaharap sa trabaho, di ba? Kung may mga training sila, makakuha sila ng trabaho na maganda, yung pang-matagalan nila. Ganun. Pwede rin po na parang sila yung gagawa ng Oo, business nila. yun ba? Halimbawa, kung magtali, magawa sila ng mga basata. Hindi, business na yun na, forever na yan. Ano na yun ng mga damit, halimbawa mga uniform. Kasi ang ginaano ko ngayon, gusto ko din. Kasi yung nakikot sa pag-ikulit ko sa tangkod na na ako. Gawa ng mga uniform. Kasi yung mga kasama gusto nila mag-training. Pero kung nila sa akin, So parang ma'am, from honey, gusto ng organization nyo na mag-expand, mag-explore into another business. So although nandyan si organization, parang ayaw nyo lang na nakafocus kayo sa isang business. Gusto namin meron pang iba. For its sustainability, gusto nyo mag-provide, magkaroon ng other businesses na magagamit yung talent ng ibang organization. Pero as an organization po is, ano po yung like, pang matagalan layunin nyo, like makaprovide ng trabaho sa mga... Kung halimbawa kung may training na, matuto na sila, magtali, sample, na di, bawat isa meron na silang patagalan na negosyo, para maging negosyo pa nila yung marunong sila magtali. So parang no, ang long-term goal ng organization nyo is pag po na-provide ng skills training, through the skills training po yung mga kababaihan na member ng organization is magkakaroon po sila ng opportunity not only na magkaroon sila ng business, at the same time na magkakaroon sila ng opportunity na humanap din ng sariling trabaho. Yun po ba ma'am yung inaasa niyo? Yun na maganda. Forever yun. Hindi lang panandali yan. Pero yung ngayon po ma'am, ano po yung goal niyo sa ngayon lang? Yun lang, ano kami nag-training. So parang parang ang nagiging goal nyo, magkaroon sila ng training, and through that, yung pagmatagalang goal nyo is through that training is magkakaroon sila ng trabaho And their own business. and their own businesses. So maraming salamat po ma'am sa lahat po ng mga information na ibinahagi niyo po sa amin, at kami po from Cotabato State University 3rd year students, social work students. So we really appreciate enough time para masagot yung mga katanungan namin, at malaking bahagi po ito sa aming pag-aaral. Maraming salamat po ma'am. Welcome.